Hello, good morning sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. And syempre, saan mang sulok ng mundo. So wala nang paligoy-ligoy sa pag-usapan natin. Ano kaya ang tinatago ni Sara Duterte at ng mga kaalyado ni Sara Duterte? Bakit pilit na hinaharangan, pilit na pinapatay, pilit na dinidismiss ang impeachment complaint laban sa walang kwentang Vice President? Ano kaya ang nasa likod ng pagkukumahog ng kampo ng mga Duterte na hindi po masagot ni Sara Duterte dapat ang mga katanungan ng prosecution? Ano ang kinakatakutan kung wala namang kasalanan? Kung wala lang namang matibay na ebidensya para makonvict si Sara Duterte doon sa 7 article of impeachment, bakit takot na takot at nagkukumahog na hindi po marinig ng taong bayan kung paano po nila sagutin ang mga katanungan sa pamamagitan po ng impeachment trial? At kayo na mga Duterte diehard supporters, hindi nyo ba alam na ginagago na kayo ng lumabas na resolusyon? Kasi kung may balak sila na tigilan pa, okay? Kung talagang seryoso sila na tigilan o ipatigil itong impeachment, bakit kailangan pang mag-bluff na ilabas ang draft ng resolusyon na wala namang umako pero hindi kalaunan inako ni Bato de la Rosa? Kaya maraming nagtatanong, si Bato de la Rosa kaya talaga ang gumawa? Sa opisina kaya na talaga nang galing ang draft ng resolusyon para sa de facto dismissal ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Alam niyo mga kamunting tinig, ang mga nangyayari ngayon sa Senado ay nagbukas ng samot-saring idea at prinsipyo na kailangan po talagang panagutin or sagutin ni Sara Duterte ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Dapat patunayan ni Sara Duterte na inosente siya doon po sa 7 article of impeachment na isinampa ng House of Representatives, na kung saan ay ipinagtibay ang pag-gather ng ebidensya ng mga prosecutor na naka-assign sa bawat article of impeachment. Tandaan, 7 article of impeachment ang kinakaharap ni Sara Duterte. And after that, may karoon pa siyang kaso, pwede pa siyang kasuhan sa ombudsman at may nakaambang pa na ICC. So mga Duterte diehard supporters, akala ninyo, again, uulitin ko, tagumpay ninyo kapag mapatigil ninyo ang impeachment? Hindi. Kahihiyan lalo ng mga senador na buboto para i-dismiss ang impeachment complaint. So, ibig sabihin, pag-abandona ng constitutional duty or mandate ng mga senador, which is, pwede silang ipa-ombudsman, at pag napatunayan, ay pwede silang ma-disqualified perpetually to hold a public office. Ang mga nangyayari na mga pagharang, mga pag-bluff sa tao, ang mga panluloko, no, yung panglilinlang, ay hindi po makakatulong sa political career ng mga senador ng mga baka Duterte sa susunod na eleksyon. At kapag halimbawa, simba ko lang, na hindi matuloy ang impeachment trial, ay nako, magiging dagok sa kandidatura ni Sara Duterte yan. Dahil, aminin nyo man at sa hindi, may mga Duterte diehard supporters na mga hindi po mango katulad ng mga panatiko na gustong-gusto nilang marinig ang paliwanag ng panig ni Sara Duterte na siya po ay walang kasalanan at kung paano po nilalabanan ang mga ebidensya na ipipresenta ng prosecution. So ang tanong mga kamunting tinig, mga Duterte diehard supporters, ano kaya ang tinatago ni Sara Duterte? Ano kaya ang kinakatakutan ng mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado? Gaano ba talaga kabigat ang mga ebidensya na hinaharangan para hindi malantad sa publiko? Gaano katibay ang mga ebidensya at ang article of impeachment na ikinaso kay Sara? Bakit gano'n na lamang ang pagkukumahog ng kanyang mga kaalyado
para maantala, ma-delayed, at the same time tuluyan ng maglaho, mapatay o mabasura ang impeachment complaint. So ano ang matibay na rason? O ano ang mga rason sa likod ng hindi pag-akto ng Senado agad-agad? Despite sinasabi ng Constitution that once the article of impeachment transmitted into the Senate, act as an impeachment court, automatically, immediately, forthwith, po-proceed na po. Kinabukasan, dapat manumpa na ang mga senator judges. Okay? At harapin ang laban, ang impeachment trial. Hindi lang kayo mga senador ang judge. Ang taong bayan ay nag-aabang po. Kaya kayo mga DDS, sharpen your mind, extend your brain para hindi kayo masyadong ma-excite at masaya sa mga effort na tigilin o ipatigil ang impeachment trial. Hindi nyo dapat ikatuwayan kung may utak kayo. Sa bagay, wala kayong utak. Kaya tuwang-tuwa kayo kasi sinasabi nyo lang maraming mga senador ang sumusuporta kay Sara kaya hindi po siya makukonvict kundi maa-acquit. So yun naman pala. Yun naman pala, marami naman pala mga kaalyado. 13 lang ang kailangan ng mga senador para ma-de facto dismiss ang impeachment. 16 ang conviction. So ngayon, kung mayroon na pala kayong numero, bakit pa natatakot? Si Chis Escudero, anong pinapangamba ni Chis Escudero? Kasi gas-gas naman yung sinasabi na we have priority measures, we need to pass the unfinished business. Hello? Mas mahalaga ang impeachment kasi magiging silbing aral sa lahat ng mga impeachable officials na mga namumuno sa ating bansa that hindi dapat sila mag-engage sa corruption at sa mga act na pwedeng isalang sila sa impeachment court. No? So, mga kamunting tinig, itong aksyon ng mga senador, kaduda-duda, simula pa, no? Nag-schedule, agad-agad binawi, schedule ng June 2, June 11. Mga kamunting tinig, sigurado talaga na may mga effort, no? Pero, ang bloodbath, naging bluff bath and flood bath. Kaya mga taga Davao naligo sa baha. So ngayon, mga kamunting tinig, lahat po ng mga nagasubaybay sa ating Munting Tinig channel, tulungan natin na ma-pressure ang mga senador. Alam ko, pakiramdam ko na pe-pressure ang mga senador dito kasi hindi lang po si Sara dito panglilitisin, kundi nakatutok ang mata ng taong bayan sa gaganaping impeachment trial. Kasi yung impeachment trial, kaalyado ni Sara na mga matitino plus mga pro-government, hinihintay ito eh. Pero yung act na tigilin mo through resolution, through resolution, that is what we call sign na si Sara Duterte ay guilty. Sign na sila mismo ay hindi po makapag-decide kung anong gagawin nila. Naghintay pa sila ng mga ebidensya na isasampa sa impeachment court ng prosecution panel. Ang tanong, bakit hinaharangan? Bakit pilit hinaharangan? Bakit pilit na minamanipula? Pati schedule, uncertain, yung mga nag-schedule. Bakit? Kasi naninimbang. Kung hindi takot kay Sara Duterte, bakit pabago-bago ang desisyon? Bakit hindi nila ituloy ng maaga? O tanggap na nga namin na instead of June 2, magiging June 11. So bakit pa mayroon pang drama na resolusyon na nag-leak di umano at galing sa opisina ni Bato de la Rosa? Sigurado kaya na kay Bato de la Rosa yon o baka combined effort yun ni Aimee, ni Marcoleta at silang lahat na ayaw masimulan ang pagbasa ng article of impeachment naggampanan po ng mga prosecutor. Until now, hindi nabasahan
ng article of impeachment si Sara Duterte. Why? Kasi nga, delayed. Sana June 2 eh. June 2 sana yon. Pero hindi natuloy dahil din schedule into June 11. Bakit? Ano ang itinatago ng kampo ni Sara Duterte? So malakas ba ang ebidensya? Yes, kasi kung walang ebidensya na malakas, magkukumahog ito ang pamilya Duterte na, okay, sige. Kung walang ebidensya, okay, sige, ituloy natin kasi labanan natin yan, walang ebidensya eh. Pero dahil malakas ang ebidensya, pilit nilang hinaharang at hindi po mauumpisahan. So yan po ang pagbasa ko sa mga senaryo. No, yan ang pagbasa ko sa mga senaryo. Talagang takot, nababahala, na mabisto ng taong bayan ang kabulastugan ni Sara Duterte. Klaro po talaga yan. Kasi kung walang ebidensya, bakit ka matatakot? Pero kay may ebidensya, dyan pa lang sa investigation ng Blue Ribbon Committee, umaapaw na yung ebidensya. At palaging ini-inform po ang publiko. Dapat yun ang kakalabanin ni Sara kapag nag-umpisa na yung impeachment. Sige, matagal pa naman yung araw. Abangan natin kung ano po mangyayari doon sa bluff na kuno may resolusyon para i-de facto dismiss ang impeachment complaint. Sige, abangan natin. So maraming salamat hanggang sa muli. Ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo at manonotify kayo bawat like and upload natin ng mga makabuluhang video. Adios and mabuhay. Salamat po sa ating lahat. And siyempre, sa ating almost 170,000. Good luck po at sana madagdagan pa tayo. Bye-bye!